isa na kamustahin ang nasa kanan at nasa kaliwa niyo po. Luke 1 verse 37. Faith does not make things easy, but it makes them possible. Tinatawagan ko na po si Sister Rose at ang praise and worship team para sa ating opening song na susundan po ng opening prayer ni Sister Veronica. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Panataas ka sa tapatan mo na hindi mo iiwan kailanman. Magpakailanman mong gabay, patnubay ko sa buhay. O Jesus, sa iyong kamay, matuwid ako mamumuhay. Ikaw ang antabay, sa'yo'y maghihintay. Aawitan kita, Panginoon, pag-ibig mo'y walang hanggan. Panatag sa katapatan mo na hindi mo iiwan. Aawitan kita, Panginoon, pag-ibig mo'y walang hanggan. Panatag sa katapatan mo na hindi mo iiwan Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa at lahat ng bagay sa mundong ito. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang aming sandigan. At tunay, Panginoon,
na ang iyong mga salita ang aming tanglaw sa aming araw-araw na pamumuhay. Kaya naman, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakamali, naisip, nagawa, upang kami ay maging ganap sa iyong paningin. Maraming salamat po sa kapatawaran. Dakilang Diyos, dalangin ko na pangunahan mo kami ng iyong Santong Espiritu sa umagang ito upang ang lahat ng aming gagawin ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Dalangin ko rin po, Panginoon, na ang lahat ng gagamitin mo ay basbasan mo po, pagpalain mo po, mula po kanina pa sa aming devotion, sa Sunday School, at ngayon po sa Sunday Service, Panginoon. Lahat ng mga manunugtog, mga awit, ang aking mga kapatiran na naririto ngayon sa inyong harapan, basbasan niyo po at pagpalain. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa lahat ng mga biyaya na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat sapagkat hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan man. Sinasamahan mo kami sa lahat ng aming gagawin saan man kami pumunta. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ang lahat ng bagay na aming tinatamasa ay sa iyo nanggagaling. Kaya naman, Lord God, ang aming dalangin, ang aming puso ay punong-puno ng pasasalamat sa inyo, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay patuloy na maglingkod sa inyo. Bigyan nyo ng pananampalatayang hindi matitinag, Panginoon, ng pananampalataya na ikaw lamang ang focus namin at wala nang iba, Panginoon. Kundi ikaw lamang, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang lahat sa aming buhay, Panginoon. Wala kaming magagawa, Lord God, kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya naman, buong puso kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Mahabag ka po sa amin, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Ito po ay sinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating mga kapatid sa Panginoon. Sabihin po natin sa ating mga katabi, kapatid, napakaligaya ko at nakasama kitang muli. Napakaligaya At kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, upang may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo magkakapatid upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo magkakapatid upang magkasama-sama.
Tinipon niya tayo magkakapatid upang magkasama-sama. Tinipon niya tayo magkakapatid upang magkasama-sama. Amen! Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Handa na po ba tayong magliyab sa pagpupuri natin sa Kanya? Amen! Amen! Kaya tara! Palakpak po natin ang ating mga kamay! Tara! Na 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 na. Ito na ang hinihintay na maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Ito na ang hinihintay na maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 na.
presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Tara! Woo! Woo! Amen! Amen! Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Walang katumbas, Panginoon, ang pagmamahal mo sa amin. Sa iyong kamay, aking ibibigay buong buhay sa iyo, O Diyos. Akayin mo aking mundo nang mapasayo habang panahon. Jesus, sa iyo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka, buong buhay. Hagayin mo saan man patungo, sa galak at lungkot, ang tiwala'y sa iyo. Ang buhay ko'y iaalay sa iyo, sa walang hanggan pangako mo. Jesus, sa iyo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka. Jesus, sa iyo ang buhay ko, magtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka, buong buhay. Itaas po natin ating mga kamay. Pupurihin ka, pupurihin, 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 pupurihin.
Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka. Papupurihan ka, aawitan ka. Papupurihan ka, aawitan ka. Buong buhay. Purihin ka. Yes, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang pagpupuri namin sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay inaalay namin sa inyo, Panginoon. Salamat sa pagmamahal, Panginoon. Salamat sa walang sawang pag-inlili sa amin, Panginoon. Na alam namin, Panginoon, na andiyan ka palagi para sa amin, Panginoon. Sa kabila ng aming mga kahinaan, mga dumadating na pagsubok, para papurihan ka namin, Panginoon, na hindi yun naging hadlang, Panginoon, upang magpuri kami sa inyo, Panginoon, sa araw ng inyong banal na sambahan, Panginoon. At nandito kami, Panginoon, upang papurihan ka, Panginoon. At pasalamatan, Panginoon. Tunay nga napakabuti mo, Panginoon, at walang sawang ang pagmamahal namin sa inyo, Panginoon. Kaya sa iyo lamang po kami nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, at tinataas po namin yung pangalan, Panginoon, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa testimony. Inaanyayahan ko po ang bawat isa at ang mga nais magpasalamat. Praise God. Kasi po nung Holy Week, biglaan po, wala po sa balak po namin mag-iinang umuwi. Pero last minute po, nag-decide po kami na uuwi, bagamat akala namin hindi po kami makakasakay dahil lahat po ng terminal ay fully book na po. Pero meron pong isang bus na po sa amin na within 24 hours, kailangan nandun na kami para makasakay kami. At pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung paggabay niya sa amin. Kasi po nung pong March 15 ay 15 years na po ng death anniversary ng asawa ko. Tapos po nung 19 ay 60 years old na po siya. Kaya maraming salamat po. At isa pa po, ang amin pong buong barangay ay nagluluksa. Bagamat ang buhay po natin ay hindi natin hawak. Meron po kaming kasamahan na habang siya ay naka-duty, siya po ay pumanaw. Kaya tunay nga na hindi natin po alam kung kailan po babawiin ng Panginoon ang buhay natin. Kaya mga kapatid, habang nabubuhay po tayo, gamitin po natin ang salita ng Diyos para po sa mga kapatid po natin na hindi pa po nakakakilala. Yun lang po at maraming salamat po. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat matagal ko na pong gustong sumali sa choir, ay kasali na nga po pala ako. Pero meron pong mga kadahilanan. Ako po'y pinanghihina talaga at laging nangangatog dahil po sa sakit ko na diabetes. Subalit po rin po ang Panginoon dahil kahit pa wala po ako sa music, lagi po ako ini-welcome ng mga kasama ko sa music. At salamat nga po sa Panginoon kasi niloob na niya na ako ay makasama ulit. Kagalakan po ng puso ng bawat Kristiyano na makapaglingkod sa Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon, tunay na napakabuti niya. Amen. Sa pumagpala sa ating lahat, pinagpapasalamat ko lang po sa Panginoon na nitong nagdaan na 7 last words po, sobrang nagagalak po ako kasi every time na nagpe-pray po ako at na kinoconsult ko kung ano po ba talaga yung ibibigay sa akin na gift ni Lord o kung saan niya ako mas gagamitin.
every time na nagpipray ako, nakikita ko, nabivisualize ko na nagtuturo ako sa mga tao. Then, nung 7 last words, para sa tingin ko na fulfill yun. And nawa-wonder lang po ako kung ano po talaga yung will sa akin ni Lord. Pero kung ano man yun, ready naman po akong i-take yun kung ano man yun. Pero pinagpapasalamat ko rin po sa Panginoon na si Kuya po, graduate na po siya dun sa pagkatapos ng schooling niya po dun sa PNP, dun sa Pampanga po. Tapos, pinagpasalamat ko rin po sa Panginoon na malapit na po kami mag-finals. Sana po ma-maintain po yung average para makapasok po sa scholar. Yan lang po. Ay, isang mapagpalang umaga po. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon dahil noong nakaraang Holy Week po, nakita ninyo, wala ako. Ay, nakita pero wala. Ako po ay nagbakasyon sandali dahil sa isang tinatawag nating pangangailangan. Pero hindi po ako gano'n nag-enjoy kasi naiwan ko yung aking number 2. Naiwan ko yung number 2 ko sa bahay kasi nag-isa lang siya ron. So yung kagalakan ko parang hindi kumpleto eh. Although nagkaroon ng kagalakan na pansamantala ba, naligo kami sa dagat at pinulikat ako. Pero purihin ng Diyos, hindi naman ako nalunod. Na po. At salamat sa Panginoon kasi talagang totoo po ang Panginoon na hindi ka iwan, hindi ka pababayaan. Ano man ang kalagayan mo, talagang, although, gaya na nabanggit ko, hindi ako gano'n nagsaya kasi hindi ko kasama yung misis ko. Pero sinsikap ko na idaos yung bakasyon ng naligo lang minsan. Pero hindi ako naman sila sa bayan, namundok na lang ako. Kasi yung anak ko lang ang nagpaikot-ikot sila sa buong probinsya. Ano po? Kaya purihin ng Diyos sa pag-iingat sa akin at sa misis ko po. Salamat sa Panginoon. Ayan, nagpapasalamat po kami on behalf ng CEU Department. Nagpapasalamat po kami dahil napuno na po yung sa VBS po namin na daily sponsors para sa mga pagkain. Kaya praise God po. Alam po namin na marami po kayong mga gastusin pero hindi po kayo nagpatumpik-tumpik na kami tulungan. Para po ito sa May 26. After po na anniversary, meron po tayong 1 week preparation. Tapos last week po ng May po natin ito gaganapin. 26 to 30 po. Ito po ay open ages 5 to 12 years old. So patuloy niyo po kami isama sa panalangin. And to God be the glory po. Kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor Carlos para po sa ating pastoral prayer. Hallelujah. Sige mga kapatid, tayo ay patuloy na manalangin at patuloy tayo lalapit sa ating Diyos. Hallelujah. Kabanal-banalang Diyos na aming Ama, sa pamamagitan ng inabugtong anak na si Jesus, kami nagpapasalamat muli at napatuloy ka Lord kumikilos sa aming buhay. Salamat sa bawat kaluluwa na sumagot sa iyong mga panawagan upang pupunta sa lugar na ito dahil ito ang nais mo sa buhay namin. Ang patuloy na maglingkod kami sa iyo sama-sama na magpupuri kami sa iyo dahil ito nais mo na ang lahat ng iyong mga anak sa loob ng isang linggo ay magkakatipon at doon ikaw ay aming purihin at ikaw ay aming sambahin ng aming buong puso. Salamat dakilang Diyos sa mga nakaraang araw na patuloy mo kami pinoprotektahan. Lahat ng mga sagabal sa aming buhay ay inalis mo. Bagamat sa bawat isa sa amin ay may iba-ibang mga pasanin, may mga iba-ibang problema. Ngunit binigyan mo kami ng kalakasan upang ang lahat ng mga ito ay aming mabigyan ng kalunasan, mabigyan ng kalutasan sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, kung wala ka sa aming buhay, ay wala kami. Kaya ang nais mo lamang sa amin ay manatili sa iyong mga salita at ang mga salita mo ay manatili sa amin at ikaw ay patuloy na magbibigay sa amin ng mga pagpapala. Dakilang Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Alam namin na madalas kami magkasala, madalas kami makagawa ng mga bagay na hindi naayon sa iyong kalooban. Madalas din kami manghina. Ngunit, salamat na lang
at nandoon ka palagi sa amin na pag kami ay parang babagsak na, kami ay sinasalo mo. Pag kami ay matutumba na, kami, Panginoon, ay tinatayo mo at patuloy mo kami binibigyan ng kalakasan sa aming buhay. Dakilang Diyos, napakabuti mo at sabi mo nga, Lord, sa iyong salita sa Hebreo 13:5 na hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami pababayaan kailanman. Kaya sa salita mo ngayon, Panginoon, kami nananangan at kami nagtitiwala. Dahil ang sabi mo, mapalad ang mga taong nagtitiwala sa Diyos. At mapalad ang mga tao na bagamat hindi ka nakikita, ay labis-labis ang kanilang pagtitiwala sa iyo. Dahil sa mundong ito, ang lahat ng panahon, ito na nakikita namin, ay pahirap ng pahirap na. Nakikita na namin ang mga sinyalis na nakasulat sa Biblia na darating ang araw na ang mga tao ay parang mga asal hayop na. Kaya nakikita na namin sa henerasyon na ito na ang kapaligiran namin ay hindi naligtas. Ang kapaligiran namin ay napakagulo at ang mundong ito ay wala ng kapayapaan. Ngunit salamat sa kabila ng kaguluhan sa mundong ito, sa labas ng aming bansa at sa loob ng bansa, ang iyong kapayapaan na binigay sa aming puso ay nananatili. Ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan na ito. Salamat, Panginoon, lalong-lalo na sa pag-ibig mo sa amin na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang kami ay ligtasin. Sa kabila ng napakaraming tao sa mundong ito, bilyon-bilyon ang taong sa mundong ito, ngunit iilan lamang ang tumugon sa iyong mga panawagan. Kaya maraming salamat, Lord, na napakapalad namin na kami, Lord, ay napili mo. Kaya ang church na ito, Panginoon, dalahin ko, Lord, pagbuklurin mo kami sa isang pag-ibig. Buklurin mo kami, Panginoon, at wag mong hayaan, dakilang Diyos, na mayroong mga mananakmal na makapasok dito, Panginoon, ang mga kambing. Bagkus, Panginoon, piliin mo, Lord, ang makakapasok sa church na ito na parang mga, na puro tupa lamang. At ito, Panginoon, ay sama-sama kami na magpupuri sa iyo. Ang mundo na ito ay mapanganib. Ang mundo na ito na nilikha mo, Panginoon, ay hindi na maayos na galawan ng inyong mga anak. At ito, alam namin, Panginoon, na ang mundong ito ay nakaschedule na mawawala sa darating na mga araw. Ngunit ang iyong presensya sa aming puso ay mananatili. Hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon, sabik na sabik kami na makita ka dahil ang binigyan mo kami ng kapahingahan. Ang kapahingahan ito, pag ikaw ay makapiling namin. Hindi na kami iiyak, hindi na kami mapapagod, hindi na kami magugutom. Bagkus ang aming mararanasan lamang, Panginoon, ay puro kasiyahan sa piling ng Diyos, sa piling mo, Panginoong Hesus. Kaya napakapalad namin na sa kabila ng lahat ng aming mga pagsubok, sa kabila ng mga trials sa aming buhay, kami pa rin ay nakatayo dahil nakapokus kami sa iyo. Ang lahat ng mga sagabal sa aming buhay ay winawaksi namin at ang aming mga paningin ay amin tinututok sa iyo dahil ang labanan sa mundong ito ay ang marating ka. Kaya dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. At minsan pa, Panginoon, maraming salamat, Lord. At dinadalangin namin, Panginoon, na ang aming mga anak, Lord, ang mga kabataan, Lord, na patuloy na naglilingkod sa iyo. At ang desire ng kanilang mga puso na sa darating ng araw, sila naman ang gagamitin mo nga, Panginoon, kapalit sa amin. Dakilang Diyos, i-bless mo mga buhay ng mga bata na ito, Panginoon. Palakihin mo sila na may takot sa magulang, may pag-ibig sa magulang, may takot sa Diyos, may pag-ibig sa Diyos. Iwasan mo, Panginoon, ikaw, Lord, ang mag-alaga sa kanilang mga kalusugan. Huwag mong hayaan, Lord, na magkasakit ang mga batang ito hanggang sa kanilang paglaki. At alam ko, Lord, may purpose ka sa bawat isa sa mga bata na ito dahil ito yung mga nilikha mo. At alam ko, Panginoon, darating ang araw na sila naman, Lord, ang gagamitin mo. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng mga bata ito. I-bless mo, Lord, pati ng kanilang mga magulang. At huwag mo ngayon, Lord, na mga kabataan ito, Panginoon, ay maliligaw ng landas. Alam ko, Panginoon, na pag ikaw, Lord, ang magpatnubay sa mga bata ito, ikaw magpalaki sa kanila. Alam ko, Lord, ang buhay ng bata ito ay magtatagumpay at darating ang araw, Lord, na sila naman ay gagamitin mo.
At dalangin ko rin, Panginoon, ang aming bansa na ingatan mo, Lord. Alam ko, Panginoon, na sa darating na eleksyon, mamimili na naman muli kami, Panginoon, na maglilid sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord, bigyan mo ng katilinuhan ang aking mga kapatid, bigyan mo ng wisdom and knowledge, na makapili sila, Lord, ng mga taong karapat-dapat na iluklok, Panginoon, sa gobyerno, at ang mga tao na ito, Lord, ay may malasakit sa mga mahihirap, at higit sa lahat, Lord, may takot sa Diyos. May takot sa iyo, at ang kanilang, Panginoong purpose sa pagtakbo na ito ay ang maparangalan ka. At minsan padakilang Diyos, dalangin ko rin, Panginoon, ang gagamitin mo sa umagang ito, i-bless mo kanilang puso, bigyan mo ng wisdom and knowledge, at lalo na, Panginoon, si Pastor PJ na gagamitin mo sa umaga ito na magdala ng iyong salita. Bigyan mo siya, Panginoon, ng wisdom and knowledge, basbasan mo kanyang labi, basbasan mo kanyang buong katawan, at Panginoon, dalangin ko, Lord, na i-bless mo kanyang buong sambahayan. Ingatan mo sila, i-provide mo kanilang mga pangangailangan, at ikaw palagi ang maghari sa kanilang buhay. Kaya minsan padakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng teksto. Buksan po natin ang ating Biblia sa Joshua 24, verse 14 to 15. Joshua 24, verse 14 to 15. Kaya ngayon, sambahin ninyo ng buong puso't katapatan si Yahweh. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang nating sinasamba ng inyong ninuno sa Mesopotamia at sa Egipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoryo. Sinasamba dito ang lupaing inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Purihin po ang kanyang salita, ihanda po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihahatid po sa atin ni Pastor PJ. Palakpakan po ang Panginoon sa buhay ni Pastor PJ. Isa pong mapagpalang umaga sa atin lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Tunay nga na ang Diyos ay mabuti at mapagmahal sa bawat isa sa atin. At salamat sa Panginoon dahil tayo narito ngayong umaga sa kanyang biyaya na ibinigay sa atin, sa kalakasan, sa pag-iingat na ipinagkaloob niya sa isang buong linggong lumipas. Kaya tayo narito ngayon, nagpupuri at sumasamba sa ating Diyos. Ngayon naman po, sa bahagi ng panambahan natin ito, tayo po ay dadako sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ito po ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng ating panambahan. Dahil dito natin nararanasan, mararamdaman, mauunawaan lalong higit ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya na sa atin. Kaya ang bawat isa po ay inaanyayahan na ibukas ang puso at isip ang kanilang pandinig at nang sa gayon ay manamnam po natin ng gusto ang mga bawat salita ng Diyos na ating babasahin na ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ngayon nga po ay huling linggo na po ng ating buwang ito na sa topic natin. Sino po nakakaalala ng ating topic sa buwan na ito? Unwavering faith o hindi matitinag na pananampalataya. Ito po ay nabigyan na ng pakahulugan sa mga unang 3 linggo po na dumaan sa pamamagitan po ng ating mga pastora at ating po mga pastor at si Sister Veron po, Pastora Mila, Sister Veron at si Pastor Carlos po, ay nabigyan niya na po ito ng mga pakahulugan. At sa umaga pong ito, tayo po ay darako po sa mga ilan, sa mga o isa, sa mga itinuturing na bayani ng pananampalataya. Kung tutusin po, marami po sila. Siguro po baka abutin po tayo ng 1 buwan dito pag inharal po natin ng tuloy-tuloy. Pero ang paanyaya po sa atin ay lagi po nating basahin. Kasi sa tuwing tayo ay manghihina, makikita natin kung paano ang pananampalataya nila ay nananatili sa kabila ng lahat ng mga nangyari. Kaya sa umaga pong ito, hingin po natin ang gabay at patnubay ng Diyos muli sa isang maiksing panalangin. Samahan po ninyo ko sa ating pananalangin. Tunay nga
O Diyos, na ikaw ay mapagkakatiwalaang Diyos. Ikaw, mailalagay namin sa iyo lahat ng aming pananampalataya, ang aming buong pananalig at ang aming kumpiyansa sa iyo, O Diyos, dahil ikaw ang Diyos na mula noon na siyang may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay sa mundong ito, may panukala sa lahat ng mga nangyayari sa mundong ito. Ikaw ang may kakayanan na magdala sa amin sa isang magandang buhay kung kami ay magiging masunurin sa inyo. Salamat o Diyos dahil may binigyan kami pagkakataon, marinig, maaral at mapagbulay-bulay ang inyong mga salita sa pamamagitan ng buhay ni Josue na siyang aming pagbubulay-bulayan po ngayon. Kaya nga o Diyos, kami po ay humihingi ng paggabay at patnubay sa inyo. Ang inyo pong tagapagsalita ay itago po ninyo sa inyong presensya, sa inyong lilim. Nang sa gayon, kayo ang makita at ang inyong saloobin, ang inyong mga salita ang aming maririnig ngayong umaga. Samahan po ninyo kami sa aming pag-aaral nito sa pangalan ni Jesus. Amen. One of the favorite heroes of faith, kapag natadako tayo sa ganitong usapan, ang akin naaalala, dalawa po. Si Caleb, saka si Joshua. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kung naaalala ninyo, ang pangalan ng anak ko na si Caleb ay bilang pagtitiwala ko sa Diyos na ang lahat ng bagay ay ibibigay niya at ibinigay na. Kasi po, ang anak ko, ipinanganak sa panahong pandemic, parang dark moment of our time. At sa pagkakataong iyon, ako rin po ay masyadong mabait. At ang tanging inaasahan ko ay ang Diyos. During that time, kung kailan po magpa-pandemic, saka po ako nag-resign. At dahil dun sa bagay na yon, sabi ko sa Diyos, Panginoon, ba't ganun? Bakit may anak uli kami? Sabi ko. Gulat din ako. So, sabi ko sa Panginoon, pero dahil ikaw ang nagkaloob nito, ang lagi kong pinag-ano sa Diyos, kung meron ka ibinigay sa akin, sa amin, lalo ang anak, yun ay kaloob mo, biyaya mo sa amin. Ikalawa, kung ibinigay mo to sa amin, ikaw din ang magpo-provide ng lahat ng aming kakailanganin. Kaya nga po sabi ko, madilim man sa paningin namin ngayon, sa panahong ito, kung kailan pinanganak ang anak ko, katulad ni Caleb, nakikita ko ang probisyon ng Diyos at ang Diyos mismo sa panahon at sa lahat ng panahon. Kaya po, pinangalanan po namin Caleb yung anak ko. Yun po yung sinabi ko kay Mrs. And ang pangalawa po, si Josue. Si Josue so si Caleb po, o si Caleb sa panahon ng mga Israelita, isa sa 12 spies that has been sent out by Moses para pagmanmanan yung lupang pangako o yung kanilang pupuntahan, which is the Canaan o Kanaan sa Tagalog. At actually, siya yung nag-voice out. Dalawa sila ni Caleb and Joshua na nanatili, nakatingin sa Diyos. Pero ang naunang magsalita na kaya nating kalabanin yan, kaya natin sakupin yan, puntahan natin yan, si Caleb po sa Numbers 13. While si Joshua, siya naman po, dahil sa balita o sa 10 spies na andala discouragement, nagkaroon ng rebellious spirit, yung lahat na nakikinig. At kasama si Caleb at si Joshua na nagpatira pa, pinunit ang kanilang damit at sinasabing, kung ang Diyos malulugod sa atin, nalulugod, if He is pleased to us, nalulugod sa atin, kaya niyang ibigay ang lupaing iyon. Dahil siya, makapangyarihan, siya ang Diyos. Siya nga nag-utos sa kanila na pupunta sila sa lupang pangako. So si Caleb and si Joshua, sila yung dalawang nagpakita ng pagtitiwala sa Diyos, na kayang gawin ng Diyos yung bagay na ipinapagawa sa kanila. Yun po yung background dun sa Numbers 13 and 14. So hindi ko na po i-elaborate yung part na yun. Inaanyayahan po. At alam ko po, tama, na sa Sunday School, nadaanan na po natin, napag-aralan na natin. Kaya malamang po sa ilan sa atin ay makaka-relate at makaka-connect na po sa mga kwento ni Joshua at ni Caleb. And si Joshua, sa kanilang Exodus o sa kanilang paglabas sa Ehipto, siya yung naging aid ni Moses. So kasama siya sa lahat ng ganap ni Moses. Yung unang ganap niya is yung paglaban sa Amalekites. So nakita niya ang kabutihan
at ang kadakilaan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon na yun. So sa bahagi pong ito, ano po kaya yung matututunan natin mula kay Josue sa buhay niya, based po dun sa binasa din nating key verse natin sa Joshua 24:14-15. Allow me to read po. Now, fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestor worship beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kung inyo pong papansinin, ang buong pagtitiwala at ang buong kumpiyansa o matibay na pananalig ni Josue ay nasa Diyos na si Yahweh. Ang Diyos na may likha ng langit at lupa, may lalang sa bawat isa sa atin. Kaya po, ang ating title sa umagang ito, isang bagay na matututunan natin kung gusto po natin ng pananampalatayang hindi natitinag, we should learn or we should practice to put our full trust and confidence to God. Hindi po madali, no? Kasi katulad po natin si Josue. May kahinaan din po. Meron ngang desisyon na hindi pabor sa nais ng Diyos. Pero ano yung nagdala sa kanya dito sa closing ng buhay niya, ng chapter ng book na ito, na kahit ganun pa man, kahit ako'y mahina, kahit ako'y may pagkukulang, ang buong tiwala ko at ang kumpiyansa ko tanging sa iyo lamang, O Diyos. Kapahayagan po yun ng pagtitiwala niya sa Diyos. Hindi lang to it's about serving. It's about kung kanino mo ibinibigay ang tiwala mo, ang confidence mo, kung kanino ang pananampalataya mo ay nakatuon. It's not about just serving. Serving follows after your faith has been grounded on who God is, kung sino ang Diyos. Kaya hindi kayo kailangang utusan o kung saan-saan man, hindi kayo kailangang palalahanan kasi kilala mo ang Diyos. Malapit ka sa Diyos. Alam mo ang kautusan ng Diyos. Sa totoo lang, hindi ko kabisado ang 10 utos. Pero dahil na-summarize siya sa 2 sa panahon ni Jesucristo, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, lakas, kaluluwa, at buong pag-iisip, alam na natin na tanging sa Diyos lamang dapat. Ngayon, ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Dahil dito, nasa-summarize ang kabuuan ng kautusan at kasulatan. So, iisipin mo, ang pananampalataya mo nasa Diyos. So, hindi mo alam kung tama ba ito o mali. Isipin mo na lang, pag ito ba nakasakit sa kapwa ko, pag ito ginawa sa akin, magugustuhan ko ba? Di ba? Kahit sa loob ng pamilya, ganun din eh. Kung minsan, kung meron kayong pagtatalo ng inyong mag-asawa, iisipin ninyo, yung pinaglalaban ba na asawa ko kung ako nando sa katayuan na yun, sa palit kami, mas gugustuhin ko bang awayin niya ako o kalma lang? Hindi ba? Kasi alam natin ang kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig. What can we learn from Joshua's example of unwavering faith? Why he was able to put his trust and confidence to God. 2 bagay po. Kasi alam po naman po ninyo, bilang tao, hindi ganun kadali. Pero hindi po mahirap. Yan po ang sinabi ng salita ng Diyos. Hindi mahirap sundin ang kanyang kautusan. Pero tayo, may struggle tayo bilang tao. 2 bagay po ang ilalatag natin ngayong umagang ito. Kasi, sige po, una, God's assurance, o sa ibang salita, God's encouragement, God's affirmation. Pagpapalakas niya kay Josue. Kay Joshua muna po tayo. At yung kalawa, ano yung naging response ni Josue sa Diyos? Kasi kung tutuusin po, pansinin po ninyo sa Joshua 1:5-9, sige po, tingnan natin kung sino yung nakakaalala ng paulit-ulit na sinabi ng Diyos kay Josue. Be strong, magpakatatag ka, magpakatibay. Ito po yung panahon
na siya ay installed bilang maging leader. Pero sa ang bahagi ng salita ng Diyos, kasi ano na to pangalawang beses na to Pangatlo, sa ang bahagi ng salita ng Diyos na sinabi rin sa kanya yun. Sa bahagi po ng Deuteronomy 31, nung si Josue o si Moses ay sinabihan na ng Diyos na ang pahalili sa kanya si Josue. Binanggit din doon sa Deuteronomy 31, 6, or simula natin sa 5. The Lord will deliver them to you, and you must do to them all I have commanded you. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Sa ikalawang pagkakataon naman po, na binanggit din sa kanya, sa salita pa rin ng Diyos. Ito po ay after i-predict ng Diyos o sabihin ng Diyos kay Moses na isang araw itong mga Israelitang ito magiging rebelde na naman. Magiging rebellious o sasalungat sa kalooban ng Diyos. Inulit-uli dun sa Deuteronomy 31:23. The Lord gave this command to Joshua, son of Nun. Be strong and courageous, for you will bring the Israelites into the land I promised them on oath, and I myself will be with you. Yung background po niyan, isipin po ninyo, sinasabi sa inyo, anak, maglilid ka. O kaya sa kumpanya, lagay natin, maglilid ka. Magiging leader ka dyan sa departamentong iyan. Pero sasabihin ko sa iyo, lahat sila pasaway. Gusto mo? Lahat yan may ugat na. Kaya sobra na silang pasaway. Hindi ba mas madaling i-lead yung mas bago kasi mas sumusunod sa'yo? Doon sa bahagi sa kumpanya, ako sa kumpanya natin ilalagay. Kumpara doon sa mga mas luma na, mas tenured na meron ng sariling diskarte, sariling desisyon, minsan nagde-decide ng hindi kinokonsulta sa higher ups. Huwag po kayo mag-alala kasi naranasan ko po yan. Ako po yung nandun sa pasaway. Pasensya na po. Pero ako po yung nandun sa pasaway nung minsan dati. Hindi ko po naunawaan yon kahit na sabihin ko po sa inyo matagal na po akong tinawag ng Diyos o kinakausap ng Diyos. Ang pagbabago kasi natin paunti-unti. Pero minsan nalagay din po ako sa ganun at hindi ko po yun itinatago dahil ako ay tao lang din. Sinasabi ko po yun sa inyo para maunawaan ninyo na mayroong mga ganun talaga na hinahango ang Diyos out of that dahil sa kabutihan at kapangyarihan niya. Pero pagpalagay po ninyo na si Josue, ganun ang makakasalamuha niya. Hindi naman po nagsalita si Josue dito sa Joshua 1. Wala siyang sinabi, wala siyang binanggit. Pero paulit-ulit ang Diyos na sinabi sa kanya, be strong, be courageous. Be strong, be courageous. Be strong, be courageous. Isipin mo mag-handle ka. Sinong gusto mag-handle ng isang bansa? Mamamatay yung presidente at ikaw ang papalit. Pero ang mga tao, hindi masunurin lahat. Meron ba nangarap dito ng ganun? Kung may mamamatay man leader, tas ikaw ipapalit agad-agad. Ewan ko lang, hindi mo sabihin kabahan ka o matakot ka. Hindi nagsasalita si Josue dito. Pero ako nilalagay ko yung sarili ko, paano kaya kung ako'y sinabihan ng Diyos doon sa panahon na yun, bakit niya paulit-ulit? That's one thing. Sabi ko nga, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, minsan nagiging, what if, creative. Pero ang isang bagay na tinignan natin dito, ang Diyos, He gave assurance even though hindi hinihingi ni Joshua. Pinangunahan niya na sasamahan kita, sundin mo ang kautusan, hindi kita pababayaan. God always gave the initiative kahit na sa tingin mong unequipped ka o mahina ka dahil because yun yung nature ng ating Diyos. Kapag may pinagawa siya sa iyo, asahan mo ang tatlong bagay na ito mula sa pangako ng Diyos. Una,
God assured Joshua of his purpose. Ikalawa, God assured that there will be provision. Ikatlo, God assured His presence will go wherever He will go. Sa verse 6, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Sino pong nakaranas na sa inyo na minsan nagtatanong sa buhay na ito, bakit ako nabubuhay? Ano ang aking layunin? Bakit ako naririto pa? Wala po nagtanong ng ganun. Oh, yun. Sige, wag na po kayo magtaas ng kamay. Okay lang po yan. Lahat po tayo dumaan dyan, tama? Ngunit sa pagkakataong ito, kahit na hindi ko alam kung ano yung pakiramdam ni Joshua, God has already gave the purpose to him. Bakit siya tinawag ng Diyos? Bakit siya mamumuno? It's for him to lead these people to the promised land beforehand. Yun yung una. Yung ikalawa, yung provision. Mas naisip ko pong unang gamitin yung prosperity and being successful. Pero tandaan po natin, prosperity doesn't mean material or financial blessing or resources blessing lang. We look for provision. Bakit? Para masunod natin ang lahat ng mga nasusulat sa kautusan, kailangan din natin ng spiritual strength, emotional strength, physical strength. Tama ba? Ngayon, kung mahina ka sa pananampalataya o mahina ka sa pagsunod sa Panginoon, balik ka sa probisyon ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Doon ko po naunawaan yung pagdili-dilian mo araw at gabi ang kanyang mga salita. Kasi kung sakaling nanghihina ka, magpapaalala ang banal na Espiritu, ang Diyos sa atin, huwag ka mag-alala. Ano inaalala mo? Pera? Pagkain? Pagkain. Bago ka pa humingi, alam ko na ang inyong pangangailangan. Ang tanging mong gagawin, ganito lamang. Mananalangin ka sa Diyos, you will seek and you will knock. Meron kang gagawin. Pero pag once na ipinanalangin mo na, umasa ka sa probisyon ng Diyos sa buhay mo. Ngayon, pinanghihinaan ka o sa mga kabataan, pinanghihinaan kayo, mag-e-exam na. Although tapos na yung graduation, di ba? Sa susunod na taon ng inyong pag-aaral, idalangin natin sa Diyos yun. Pero it doesn't mean na magbubulakbol na tayo. Kasi ang gagawin natin, habang nakatutok tayo dun sa hiningi natin provision, kumikilos din tayo at ang Diyos ang bahala mag-provide ng lakas sa inyo sa pag-aaral ninyo. Ngayon, kung darating ang araw na exam, minsan kailangan nyo lang pahinga, ang Diyos nang bahala magpaalala sa inyo ng inyong mga napag-aralan. Tama ba? Stock knowledge ba? Kasi mas madalas naririnig ko nun sa mga estudyante. Ewan ko po mas marami nagiging mataas ang score kapag hindi nagre-review. Sa totoo lang po, meron ako man encounter ganun, marami, hindi sila kukunti, as in marami. Kasi ang attitude nila sa kanilang pag-aaral, pag nagtuturo ang tagapagturo, nakikinig. Akala mo hindi nakikinig, pero pag tinanong mo, alam niya yung sagot. Kaya pagdating sa araw ng reviewhan o sa exam week, hindi niya napapagurin ng kanyang utak, kundi ipinapahinga niya na, refresh. Hindi ko po sinasabing huwag kayo mag-review. Kung ang nagpagre-review, ang paraan para sa inyo, maalala ninyo, gawin ninyo. Pero kung ang paraan sa inyo ay maipahinga ang utak at maging clear ang mind, maisip ninyo yung mga isasagot ninyo, ganun ang gawin ninyo. Provision mula sa Diyos. Kung kayo, tinawag kayo bilang estudyante, bilang anak, ang provision ng Diyos sa inyo, ibibigay niya rin. Kung kayo tinawag bilang magulang, ang bibigay ng Diyos sa inyo, provision, para kayo ay maging mabuting magulang sa ating mga anak. Ikatlo, at ang hindi ko ipagpapalit, katulad ng binabanggit ni Moses, sabi niya, kung hindi mo kami sasamahan sa lupang pangako, mabuting wag na lang. Dahil mas hanap namin yung presensya mo at ang pagsama mo. Kasi napakahirap ng buhay na malayo sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Kasi ang Diyos lamang ang nagbibigay sa atin ng katatagan. Yung unwavering faith, hindi po ninyo gawa yun. Response lang natin yun. Siya pa rin ang nagbibigay sa atin ng ating katatagan sa pananampalataya. Ang choice po natin, piliin mo kung ito bang kalooban niya o yung kabila. Kapag tuwing pinipili mo ang kalooban niya, mapalad ka, kapatid.
Dahil yung hinihiling mong pananampalatayang hindi natitinag, nagsisimula ng kumilos sa iyong buhay. That's the response. So sa ikalawang bahagi po, Joshua's response, ang una po, dependence. Yung pagtitiwala, buong pagtitiwala sa Diyos. Kumbaga, lahat ng kailangan ko, lahat ng nakita kong ginawa mo na, sa iyo ako nakasalalay. Kalawa, yung kanyang decision. Ikatlo, ang kanyang devotion o kanyang commitment. Sa bahagi kasi ng salita ng Diyos na ito, this is, ang title kasi nakalagay doon, The Covenant Renewed at Shechem. So ang kanyang covenant, commitment, ang kanyang devotion sa Diyos. Nakita niya ang tatlong bagay, nin-encourage siya ng Diyos sa tatlong aspect. Yung purpose niya, yung provision ng Diyos para sa kanya, at yung presensya ng Diyos na hindi siya iiwan kailanman. Kung paanong sinamahan niya si Moses, ganun din ay sinamahan siya ng Diyos. And ang kanyang unang response, parang ganito yan eh. Sino po sa inyo yung naaya na mag long ride? Motor. Pero mas naging driver kaysa dun sa driver. Parang may nakaka-relate po ah. Ang hirap po magtiwala no kapag yung sa tingin mo mas tama ka kaysa dun sa nagda-drive. Pero ang total dependence po is the opposite ng binanggit natin. Kung inaya ka sa pagdadrive, relax ka lang. Makakarating kayo sa inyong paroroonan. Sa bahagi po ng salita ng Diyos na ito, kilala niya kasi ang Diyos. Kilala ni Josue ang Diyos. Although nakalagay po dito is 24:14, Now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worship beyond Euphrates and in Egypt and serve the Lord. Pag binasa niyo po yung buong 24, yung word na kaya ngayon, or yung so, or yung therefore, or yung now, may pinanggalingan, inisa-isa niya na po yung kabutihan na ginawa sa kanila ng Diyos. Ang Diyos na naglabas sa kanila na una, kay Abraham, tumawag kay Abraham mula doon sa kanilang kinalalagyan sa Euphrates River, although nag-worship sila sa ibang Diyos. Hanggang sa makalabas sila sa Egypt, inisa-isa po yun. Kung inyo pong babasahin sa inyong mga tahanan, magandang assignment po ito yung Joshua 24. Pagbulay-bulayan po natin to. Kasi sa totoo lang po, marami po tayong matututunan mula sa bahaging salita ng Diyos na ito. Kaya niya nasabi na now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Na sinasabi niya, tayo, kayong mga Israelita, nakita na ninyong kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Na siya ay maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagbago. Sa kabila ng ating pagiging matigas ang ulo. Kung kayo po kaya yung mga Israelita, alam nyo na yung kautusan at kasulatan at kalooban ng Diyos. Sa tingin ninyo, makakasunod kayo ng buong puso, ng buong buo. Grabe po yung mga Israelita, no? Ang kukulit nila. Ang pasaway nila. Kasama na nila ang Diyos, ang presensya ng Diyos. Paano po kayo magalit sa mga anak ninyo? Sabihin po ninyo, ang kukulit talaga ng mga Israelita. Mga pasaway. Kahit na alam na nila, nakasama nila ang Diyos. Sige po, repeat after me, ito namang kasunod na to. Ang kukulit talaga ng mga Israelita. Mga pasaway. Kahit alam na nila ang kalooban ng Diyos, ang kautusan, ang pasaway talaga nila.
ang mga Israelita minsan, ikaw at ako. Madaling magsalita sa iba no, kapag hindi mo tinignan ang iyong sarili. Pero kapag ikaw na ang kasama, parang, oops. Ganon pa man, ang katayuan ni Joshua o ni Josue, ang sabi niya, sa kabila ng ating pagsuway, ng ating pagiging matigas ang ulo, hindi sinabi dito, pero yun yung naging buhay nila actually. Pag binasa mo yung buong Joshua, merong mga sumuway, nagkamkam ng bagay na hindi pinapakamkam ng Diyos, inuwi, at kaya naging talunan sila sa labanan. And the Lord Himself predicted that Israelites will be rebellious. Pero ganun pa man, si Josue, paano siyang nag-respond? Nakadepende siya sa Diyos, kung sino ang Diyos at hindi kung sino ang tao. Ang kanyang paglilingkod nakadepende sa kung sino ang Diyos at hindi kung sino ang kanyang pinamumunuan. O kung sino yung nauna sa kanya, o kung sino yung mga kasama niya, kundi sa kabutihan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya siya ay nakakadepende ng buong buo. Isa sa pinakamahalagang response ni Josue, yung ikalawa, yung desisyon niya. Basahin po natin. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve. Whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites. But as for me and my house, we will serve the Lord. Sa kanila po madali makita yung difference, no? From Euphrates sila or from Egypt, then nasa Amorreo sila. Meron talagang literal na makikita ka na may Diyos doon sa lugar na yon, may Diyos sa lugar ng Ehipto, may Diyos sa lugar ng Amorreo. Pero sa kapanahunan natin, paano mo siya titignan? Kung minsan no, sa dating buhay natin, mas sinasabi pa nating mabuti pa noon nung hindi ko pa nakilala ang Diyos, parang mas masagana. O kaya, nagpapadala tayo sa mga naririnig natin sa iba, oh, Kristiyano ka, di ba? Bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi ba parang mas mabuting? Hindi ba? Meron na po ba sa inyo na na-question o nasabihan na pa-Christian ka pa, ganyan-ganyan ka pa, pero alam mo yun, parang mas lumala ang iyong kalagayan. At minsan, na-absorb natin yun. O di kaya doon tayo tumingin sa kabilang banda. Tayo ngayon ay masagana. Binigay ng Diyos ang lahat sa atin nang wala tayong ginagawa. That's the Amorites. Yun yung kalagayan nila. Ibinigay sa kanila ang pangakong lupa, the promised land, without them na maghirap, kundi nilaban ng Diyos ang pagpasok nila doon, ang Diyos ang may gawa nun. Pero kung minsan, ganito po maalwan na ang iyong pamumuhay dahil sa gawa ng Diyos. Dahil sa iyong nakamkam o sabihin natin sa iyong nakamit, sa iyong negosyo, sa iyong pagpupursigi, sa iyong paningin, nakakalimutan mo ang lahat ng bagay na yun, ang Diyos ang may gawa. Dalawang side. Lahat ng bagay na papalit sa Diyos para ikaw ay magtiwala sa Kanya, lahat yun ay maliliit na Diyos na iyong tinitignan. Yun yung buhay nila Abraham noon. Meron silang ibang Diyos o meron silang tinatangkilik, hindi pa ang Diyos bago sila tawagin. At itong mga Israelitang ito, masyadong nakatingin naman sa lupang pangako. Pwedeng ganun. O itong kasaganaan na to, nakakalimutan o makakalimutan nila na ang Diyos ang may gawa noon.
Kaya napakadali siguro na maging rebellious kasi nakita mo, wow, hayahay na ang buhay. Ano pang gagawin natin? Pero sa bagay itong salita sa sulat ni Josue, pag nauna ang desisyon mo, pag nauna ang pagpili mo, lahat ng mga gagawin mo, nakatuon sa Diyos. Lahat ng pipiliin mo, lahat ng titignan mong option, lahat, magbibigay glory sa Diyos. Whether you go through problems, through trials, in prosperity, in blessing, lahat yon nakikita mo ang Diyos ang may gawa. Or ang kalakasan na ibibigay sa iyo ng Diyos sa problems and trials, magmumula pa rin sa Diyos. Kaya makakapili ka na piliin ng Diyos kung ano option ang ibibigay niya sa iyo. Dahil sa simula pa lamang, meron ka ng itinangi. Itinangi mo na ang Diyos sa iyong pagpili o sa pagde-decide na dahil kinabagan mo ko, Diyos, gawin mo ang aking buhay na laging pipiliin ay ikaw, na ang paglilingkuran ay ikaw. Dahil alam ko, nakatungtong ako sa matibay na tungtungan. Nakasandig ako sa matibay na sandigan. Dahil ikaw ang Diyos na may kayang gawin ang lahat ng bagay. And lastly, Joshua's response was devotion. Kung babasahin po natin sa Joshua 24:23, muli niyang sinabi sa mga Israelita, "Now then," said Joshua, "throw the foreign gods that are among you and yield your hearts to the Lord, the God of Israel." When we say yield, we surrender our hearts to God. When we say devotion, ang tanging nating iniisip o ang tanging pinagtutuunan lang ng pansin, ang Diyos. Ano po yung isang, dahil sa pagiging seloso ng Diyos, ano po yung isang pinagbabawal niya o isang kautusan niya na ipinagbawal? Sige po, lakas po. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang lililok o gagawa ng anyong tao sa lalaki o sa babae o mga hayop na nasa iyong papawid, nasa ilalim o kung saan man para ito ay sambahin. During that time o during sa panahon natin ngayon, ang tinitingnan natin yung mga Diyos-Diyosan lamang o yung mga paganong paraan ng pagsamba. Pero tanongin ko sa inyo minsan, how we decide on our financial, how we decide on our family, o how we decide on the circumstances that we have kapag nakakaharap na natin. Paano ba tayo? Kung minsan kasi, hindi nga tayo naglililok ng kahoy o ng ginto, ng imahe ng tao, imahe ng kung ano man. Pero kung minsan ho, may mga ideolohiya ho tayo na hindi ninyo alam, dinadambanan nyo na ang isang tao o kung sino man sa inyong isip. Huwag po kayong lumayo, minsan nasa pamilya po, minsan ng tatay at nanay. Nakakalimutan natin ang tatay at nanay natin, tao lang din. Tama ba? Pero kung hindi po masama, hindi dinidiscourage ang pagsunod sa magulang. Pero kung halimbawa, ang kapalit nito ay katotohanan sa Panginoong Jesucristo, sabihin natin masyadong pedestal at nung nagkamali ang tao, masyado kang sumabay sa paglagpak din ng iyong pananampalataya. Sa loob ng pamilya, may ganyan minsan. Kasi sa amin po noon, maigpit talaga ang lola ko noon. Pero, ewan ko po, hindi ko nakitang tignan sila. Natignan ko sila as haligi. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa buhay ng lola ko at lahat ng mga tiyahin at tiyuhin ko. Pero wag po nating hayaan na yun ang magdidikta ng ating pananampalataya kung hindi ang salita ng Diyos ang magdidikta sa ating buhay. At wag rin naman po nating kakalimutan na sila ang naging tulay ng Diyos para ikaw ay makakilala sa Kanya. That's one thing. Hindi ba nilililok mo siya sa iyong isipan? Meron pang iba na halimbawa kung mga namumuno sa inyo, in all aspects, sa lahat, kahit sa loob nga ng kumpanya tinitingala mo siya,
gumawa ng mali. Idol mo pa naman. Sabi mo, gagayahin mo, pagdating ng panahon, mapopromote ako katulad niya. Nabulilyaso, nagkaroon ng, ay, ganun pala si ano. Ha? Ano po? Si Lodi daw, Lodi. O kaya yung mga teachers ninyo, no? Tapos bigla nyo na, ay si ma'am, ma'am, hindi daw po ganyan. Mga ganun. Kahit po sa pananampalataya, may mga ganyan din po kung minsan. Kaya ang paalala sa atin ng Diyos, isuko natin yung mga bagay na yon, those foreign gods that we tend to worship, hindi man nilikha physically, pero minsan nilikha natin sa ating isipan, sa ating puso. Do not look on the fault of others, na pagdating sa panahon na ikaw ay nananampalataya, siya ay bumagsak, karamay kang bumagsak, kawawa naman kayong pareho. Huwag kang tumingin sa mali ng iba kung hindi mo nakikita ang troso sa iyong mata. Meron po nagsenyas kanina, meron naman ito daw po ang Diyos nila. Kung minsan, tama ba? O sige, hindi naman ako naghahangad, pero hindi ka nagpapahinga ng trabaho para ikaw ay inisip mo ay yumaman. Ano bang kautusan sa atin ng Diyos? Anong paalala sa atin? Sa loob ng 6 na araw, magtrabaho kayo, at pagdating sa 7 araw, magpahinga kayo. That's a holy day and a Sabbath day para sa inyo. Let's say, hindi Sunday ang off mo, Wednesday. Paano yun? Enjoy your rest day. Ang puhunan mo, katawan mo. Pagka ikaw ay bumigay, yari na. Si Simon Diyos, Panginoon, bakit ganun? Pinabayaan mo, ako'y nagkaroon ng sakit. Sabi ng Diyos, nak, tinapik lang kita. Ikaw kasi, work. Basa-basa din, nak. Simba-simba din. Pag may time. That's the biggest lie pag may time. Because God gave us all time equally. 24 hours, 7 days in a week. 365 days in a year. That's a big lie. Nasabi mo wala kang time. Sabihin ng Diyos, nak, wala ka na rin time. Tara na. Wala ka na palang time, nak. Tara. Saklap yun. Kasi sasabihin mo, Lord, hindi pa ako nakapaglingkod sa hindi. Binigyan kita ng pagkakataon, napakadami. It's all about devotion kung sino ang inuuna natin sa ating buhay. Doon nagkakatalo o doon nagkakatalo yung mga matibay sa pananampalataya. Hindi naman nagkakatalo, kumbaga pinapalakas ng Diyos. Kung katulad nito ni Josue, doon siya naging lamang sa mga pinamunuan niya. Dahil mas pinili niyang paglingkuran ang Diyos. Unang-una sa desisyon, sa pagdepende at sa debosyon niya. Sa panahon po ngayon, parang ang hirap, paano mo siya i-apply? Kasi hindi naman tayo dumaan sa ganong kalagayan. Tinapos na ng Panginoong Yesus lahat. All is finished. Yun po yung tetelestai. Wala na tayong gagawin. Pero, kung akala ninyong wala tayong gagawin o wala tayong pupuntahan, let's apply it in the present time in the lens of Jesus Christ. God's assurance sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo and our response. Binigyan niya na tayo ng layunin o ng gagawin sa mundong ito. Maraming nakasulat diyan. Pero kunuha lang po natin yung mga ilang alam na rin natin. Sa Matthew 28:19-20, it is the Great Commission. Kung sa tingin mo, nabubuhay ka, naging mananampalataya ka na hindi mo alam ang iyong layunin sa buhay, balik ka dito. Yan yung isa. Make disciples of all nations, baptizing them. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, ano po yung pangako? I am with you always,
to the very end of age. Meron pa po isa, yung sa John 13:34 to 35. Kung ikaw, nalilito ka kung anong iyong layunin sa iyong buhay, isa rin po ito sa ibinigay sa atin ng Diyos. Isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo ngayon. Kayo. Kung paano ko kayong, gayon din naman, mag-ibigan kayo. On 35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y alagad ko. Amen po ba? Hindi yung tipong parang wala ka nang purpose sa buhay, tas nanggigera ka pa, nang-owarla ka pa. Sabi nga nila, maging tao ka man lang din. With compassion and kindness towards other. Maging paalala sana sa ating lahat ito. Kasama ako, huwag kayong mag-alala, kasama ako dun. And ang isa pa, yung sa Matthew 5:14-16, maging ilaw at asin tayo sa mundong ito. So that God may be glorified in all of our actions, in all of what we are doing. Kayo ang ilaw ng sanlibutan at ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din naman tao nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay inilagay niya sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilagay na sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Verse 16. Gayon din naman, dapat inyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. God's purpose, He assured that sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoon Jesucristo. Next, God's provision. Maaaring sasabihin ninyo, parang lagi natin pinag-uusapan regarding provision. Pero yun naman ang katotohanan kasi ng Diyos. Unang-una, He already provide our eternal life and the forgiveness of our sins. Pero hindi siya automatic. May gagawin. Hindi siya hinain niya. Pero hindi niya pipilit sa'yo. Kasi on John 3:17-18, naparito ako. Oh, sige. Okay lang ba i-jump natin sa 17? Alam na natin yung 16 eh. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. And on 18, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Nandun yung provision, you grab it. At isa sa mga gustong-gusto nating provision, physical. Hindi kasi, ang hirap nga naman, no? Pero tandaan po natin, before we ask, God already know kung ano yung mga pangangailangan natin. Sa Matthew 6:31-32. And ang isa pa, isang provision na binigay ng Diyos sa bawat sasampalataya sa Kanya at mananampalataya. Naalala ko to lagi. Narinig ko na rin ito dito eh. Na ang bawat isa sa atin, minsan nang pinanalangin ng Diyos nung habang siya ay nabubuhay pa. Yung kabuuan ng John chapter 17. Sa lahat ng mga sasampalataya at mananalig sa Kanya. Hiningi na ng Diyos ito. He prayed for our unity. He prayed for our protection against the evil one. He prayed for our joy. He prayed for our sanctification. Yun ang laman ng John 17. Kasi this is the spiritual side of provision. This is the spiritual side of the provision ng Panginoon sa atin. And lastly, His presence. He assured us with His presence. Kaya nga nagkatawang tao ang Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. His name was Emmanuel, meaning God with us. He dwelt among us, nanahan siya, nakasama tayo, naunawaan niya ang ating damdamin. Kaya nga sa kalangitan, kung saan siya naroon ngayon, siya ang namamagitan para sa atin. Siya ay tagapamagitan
na alam ang lahat ng ating pinagdaanan. Dahil katulad niya, katulad natin, siya ay tinukso din at siya ay may kahinaan. And on John 14, 23 to 26, He will make His home in us. Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay nito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit, nag-jump na, pero okay lang. Yun yung part na He will make home with us. And John 14:26, the Holy Spirit has been promised to us. Ngunit, ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isinusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko. Bakit kailangan palalahanan ng tao? Kasi minsan, nakakalimot. Kahinaan ng tao yun. Pero dahil sa banal na Espiritu Santo, lahat ng mga bagay na itinuturo ng Panginoon at ang Diyos sa atin, siya ang nagpapaalala sa atin. Ang ating hamon sa response, handa ka bang dumepende sa Kanya? Handa ka ba na sa bawat hakbangin mo, sa bawat desisyon ng inyong buhay, nauuna siya? Handa ka ba na isuko ang lahat ng maliliit na Diyos o mga Diyos-Diyosan at ituon ang inyong debosyon, ang inyong isip at puso sa ating Panginoon? Katulad ng sinabi ni Josue, it is a witness against you, or you are the witness of your own words. Kaya nawa, bigyan tayo ng Diyos ng habag at kalakasan, matupad ang lahat ng ating ninanasa sa puso, sa paglilingkod sa Kanya. And katulad nga ng naganap sa bahaging ito, they have renewed their covenant with God. Let us pagdilidilian natin yung mga salita na yon. Kasi po kung tutuusin, si Josue is just a foreshadowing kung ano yung gagawin ng Diyos o ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nakaranas tayo ng lupang pangako, naranasan natin lahat ng yon dahil si Josue, sa panahon niya, sumunod siya sa Diyos at si Jesus, sumunod siya sa Diyos Ama. Kaya atin pong awitan ang Diyos. Ay ko nagtitiwala sa iyo, papupurihan ka, aawitan ka, Jesus, sa'yo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo, papupurihan ka, aawitan ka, buong buhay. Tunay nga o Diyos na ikaw ang nakarinig sa bawat isa sa amin kung ano ang hamon na ibinigay mo sa amin. Kami ay tumugon. Hindi kami tumugon dahil sa sarili ng kakayanan, kundi sa mga bagay na ipinangako mo na. Salamat o Diyos, dahil kailanman hindi mo kami iniwan, ibinabayaan. Dahil lang iyong presensya ang siyang aming inaasam-asam, lahat ng iyon ay sapat na para kami ay mapili ka namin at makapaglingkod kami ng buong buo sa inyo. Nakita namin kung gaano kakabuti sa aming buhay, kung saan mo kami hinango mula sa lusak ng kasalanan.
Yun ang pinakamahalagang bagay para sa amin. Kaya nga, O Diyos, tulungan mo kami na ang aming pananampalataya, ang aming tugon lagi sa inyo, ikaw ay hanapin, ang iyong kalooban ay hanapin sa lahat ng pagkakataon. Maranasan namin, O Diyos, ang pananampalatayang hindi natitinag sa lahat ng pagkakataon. We offer you our lives. We commit our lives to you. Dahil wala kami ibang aasahan, kundi ikaw lamang na aming Diyos. We may fail at some point in time, pero mahabagin kang Diyos na kung kami ay amin sa aming mga pagkakamali, itutuwid at lilinisin mo po kami. You already provide everything for us para kami ay maging mabuti sa kapwa namin at kami ay makapaglingkod ng ayos sa inyo. Nawa, ang inyong mga salita ay hindi maiiwan na empty lang, kundi gawin po ninyong pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Continue to grow these words in our hearts, continue to impress this on our hearts, nang sa gayon, sa inyo kami nakatuon. Salamat, O Diyos. We know that you hear our prayer and petitions. Sa iyo ang papuri pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating offertory. Atin pong basahin ang Luke chapter 6 verse 38. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap, for with a measure you use, it will be measured to you. Pinapaalala sa atin ng Diyos na tayo ay kanyang pagpapalain ng siksik, liglig at umaapaw kung tayo ay nagkakalob sa kanya ng maluwag sa ating puso at hindi napipilitan. Galiin natin na mag-alat ng kaloob sa ating Diyos dahil isa itong way sa pag-acknowledge ng lahat ng blessings na ating natatanggap ay nagmumula sa Kanya. Atin pong ipanalangin ang ating mga kaloob. Panginoong Diyos, Hari ng kataas-taasan, dakila at makapangyarihan ka sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa mga blessings na mga natatanggap namin sa pang-araw-araw. At hindi niyo po kami pinapabayaan at di po kayo nagkukulang. Naway Lord, ang mga kaloob ng bawat isa ay makatulong sa pagpapalago ng aming pananambahan na sa church, Panginoon. Naway Lord, kayo pong patuloy na magpala sa bawat isa at sa mga hindi po makakapagkaloob kayong patuloy na kumilos sa kanila nang sa gayon ay sa mga susunod ay magkaroon silang kaloob sa inyo, Lord. Naway Lord, kayo pong patuloy na kumilos sa amin. Jesus, may pray. Amen. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Maragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako nagtataka kung ba't sa akin napupunta. Ulaw-ulaw ang lugar, di ko sinala na saan man mapunta. Maragas ang pagpapala, maragas ang pagpapala. Maragas ang pagpapala ang aking nakamtanan. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa mga announcement. Schedule of services. Pre-service prayer, Sunday, 7:30 to 8 a.m. Sunday school, Sundays, 8 a.m. to 9 a.m. Sabay-sabay na po yung adult, youth, and young couple. Worship service, Sunday, 9 a.m. to 11:30 a.m. Choir practice po, Sunday, 2 p.m. or to be announced. Praise and worship practice po,
Saturday, 2 p.m. or to be announced. Intercessory prayer, Saturday, 5:30 to 7 a.m. Midweek service, Wednesday, 5:30 to 6:30 p.m. Ang presider po for next month ay si Sister Miles Olvis. Ang opening prayer po for next Sunday, si Sister Edith Peñaranda. Ang offeratory po, si Sister Yeshua Reblando. Ang speaker po for next Sunday, si Pastora Mila. At ang pastoral prayer po ay si Pastor PJ. Wala po tayong family presentation next week, Holy Communion po. Ang Holy Communion po natin ay si Brother Joe Marie and Sister Wilma de los Reyes po. Thank you po sa magandang bulaklak na dala po ni Sister Cynthia Bermundo. At ang next flower offering po natin ay si Mia Almazan po. Meron po tayong memorial package for as low as $240 per month. If interested po, makipag-ugnayan lamang po kay Pastor Bert. Meron din po tayong Project Hagay and Project Hagay Puzzle. At meron din po tayong church membership. If interested po, makipag-ugnayan lamang po kay Sister Miles. Ang cleaners po natin for next Sunday ay ang men po. Kung wala na pong additional announcement, natawagan ko na po si Pastor John para po sa ating benediction. Tayo po ay magkaloob sa Panginoon para po sa ating mga kapatirang ating tutulungan. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Opo, Panginoon, tunay na napakabuti mo sa amin. Kaya kami na iyong tinawag, pinili upang ikipaglingkuran ay narito ngayong umaga. Nagpapasalamat sa iyong mga salita naming napakinggan. At tunay, O Diyos, na ito ay itimo mo sa aming mga puso't isipan upang sa ganon maganap namin ang iyong banal na kalooban. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng iyong lingkod, si Pastor PJ. Dalangin po namin, O Diyos, na pagpalain mo ang kanyang buhay, bigyan palagi ng malakas, malusog na pangangatawan, ilayo sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, maging ang kanyang sambahayan, O Diyos, ay lagi mo pong iingatan, laging aaliwin ng Santong Espiritu na sa ganun, O Diyos, maranasan nila na tunay, O Diyos, na ikaw lamang ang aming pag-asa, ikaw ang aming kaligayahan sa buhay na ito. Kaya kami ay naglilingkod sa inyo para ikay aming maparangalan, madakila ang iyong pangalan. Ama, salamat sa mga salita mong ito. Tunay, O Diyos, na ikaw lamang ang aming aasahan at sa aming pong pagdulog na ito ay itinataas ko po sa iyo ang aming mga kapatirang naririto, maging sa mga nanonood at nakikinig sa kanilang mga tahanan, ang biyaya ng salita ng Diyos sa inyo pong angkinin at inyo pong pagbulayin araw at gabi na sa ganun ay matupad sa inyo ang nasusulat sa banal na kasulatan at matupad ang mga pangarap niyo sa inyong mga buhay. Kaya po, Panginoon, ang mga kapatid namin ito na naririto ay patunay, O Diyos,
na sila ay iyong bibigyan ng lahat ng kakailanganin nila sa araw-araw nilang buhay, sapagkat ikaw ang pag-asa namin, na ikaw namin Diyos, na kahit kailan di nang iwan, di nang pabaya. Kaya mga kapatid ko, enjoy ninyo ang buhay na naglilingkod at umasa na ang paglilingkod ninyo ay hindi mawawalan ng kabuluhan, sapagkat lahat ng gagawin natin para sa Panginoon ay sa ikabubuti at ikararangal ng Kanyang pangalan. Kaya naman, Ama, sa amin pong pagdulog na ito, ay amin pong kinikilala ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahang loob sa amin, at kay aming itinataas at itinatanghal sa araw na ito, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His love, He has saved us. With His power, He has raised us. To God be the glory for the things He has done. Magandang tanghali po sa inyo, mga kapatid sa Panginoon.